Naglalakad ang mga hunters kasama si Hari sa kabubatan. Sabi ni Gose, malamang ay mapipilitan silang lumaban kung susundan nila ang direksyong ito. Lumabas ang notification mula sa system na nagsasabing sila ay mga panlabas na bayarang mandirigma at kailangan nilang pumili sa pagitan ng dalawang tribo upang manalo sa dakilang hakbang na ito kung saan laganap ang digmaan sa pagitan ng mga tribo. Nag-swipe si Goose sa system window gamit ang kanyang daliri at nagtanong kung ito ba ay isang NIS support quest. Tumingin sa kanya si Kim at nagtanong kung iniisip ba ni Ginoong Gu na parang faction quest ito. Sumang-ayon si Gu at sinabing sa tingin niya ay maaari silang pumabor sa isa sa mga naglalabang tribo at tulungan itong magwagi. Itinaas ni Kim ang kanyang daliri at sinabi na ang tanong ay, alin ba sa dalawa ang mas madali para sa kanila? May isang hunter na itinuro ang unahan at sa takot na tinig ay nagtanong kung hindi ba mga halimaw ang nasa harap nila. Biglang lumitaw sa gilid ang grupo ng mga Orsi na nakasakay sa mga baboy ramo at pinalibutan nila ang hukbo ng mga hunters. Isa sa kanila ang nagtanong kung sino sila at anong ginagawa nila sa teritoryo ng Battle Axe Tribe. Nilabag nila ang hangganan ng tribo at hindi sila natutuwa rito. Tahimik na tumitig ang mga hunters sa mga Orsi. Napabuntong hininga si Hari at sinabing dapat ay mas mapagpasensya ang kanyang kamahalan. Tiningnan sila ni Leon na halatang inis at kinagat ang kanyang labi. Tinanong siya ni Yak Spinner kung bakit hindi na lang nila ginawa ang nakasulat sa quest mula pa sa simula. Nakakrus ang kanyang mga braso sa dibdib at may pagkainis na sinabi na gagawin niya ang gusto niya. Nagpasalamat si Yak Spinner at sinabi ni Hari na sila ay mga bayarang mandirigma at sinabi sa kanila na kung tutulungan nila ang tribo, bibigyan sila ng gantimpala, kaya sila narito. Nagulat ang Orsi at nagtanong kung totoo ba na bayarang mandirigma sila. Posible raw na sila ang mga dayuhang nabanggit ng pinuno ng tribo, kaya dapat silang sundan. Tiningnan ni Hari si Leon na halatang galit at balisa. Makaraan ng ilang sandali, sa loob ng pamayanan ng mga Orsi. Nakatayo ang pinuno ng Battle Axe Tribe, si Kardakarak, na nakakrus ang mga braso sa dibdib at sinabing mukha silang bangkay, pero hindi iyon ang punto. Tinaas niya ang mga kamay at sinabing dapat silang sumuporta sa Battle Axe Tribe sa dakilang digmaang ito, at maaari silang mamatay na may dangal. Ang sinumang manalo ay siyang mag-aani ng lahat ng karangalan. Naggitngit si Leon at sa galit ay sinabi na pinipilit niyang makinig, pero ayaw na niyang makinig pa. Nagtanong si Kardakarak na nakahandang makipaglaban kung sino ba siya. Lumapit si Leon habang bumabalot sa kanya ang dilaw na aura, at tinanong niya kung talagang sinasabi nitong karangalan ang usapan nila. Tinignan niya ito ng masama at galit na sinabi na isang mababang uri ng hayop na hindi man lang alam ang kanyang lugar, ang may lakas ng loob na maghangad ng ganoon kataas. Malakas niyang sinabi na huwag siyang lapastanganin. Isang iglap lang, pinugutan niya ng ulo si Kardakarak. Sinabi ni Leon na sila ay mga walang kwentang nilalang na hindi marapat ituring na marangal na mandirigma, mamamatay silang parang mga insekto sa lupa. Nakatayo sila yan sa ibabaw ng bangkay at sinabi, ito ang katarungang hindi nagbabago. Siya ang Orsi Slayer, dahil inilibing niya ang 8,700,000 at 69,653 na Orsi at dito nagsisimula ang maalamat na pagmassacre. Nagtilian ang mga Orsi at sinabing pinatay ang kanilang pinuno, kailangang gumanti sila. Tumakbo ang hukbo ng mga Orsi papunta sa kanila. Natakot si Gu at sinabing papalapit ang mga Orsi. Lumingon si Lian at sinabing itaas ang mga kalasad at bumuo ng bilog upang harangin ang mga atake. Itinaas nila ang kanilang mga kalasad at sumugod pasalubong sa mga kalaban. Naisip ni Gu na mga drunk hunters lamang sila at magiging napakahirap manalo laban sa mga Orsi. Sumigaw ang isa, harangin ang kanilang mga atake. Isang Orsi ang humampas ng espada sa harapan nila at nagbanta na papatayin silang lahat. Naisip ni Gu na halos imposible itong harangin, pero biglang tumigil ang atake ng Orsi sa kanyang kalasad. Nagtaka siya at naisip paano ko ito natiis. Lalo siyang namangha nang makita sa system na tinatamaan siya ng epekto ng Lion's Heart Aura. Ang aura na ito ay nagbibigay ng mga kakayahang Legion Strike Force, Legion Raid Fortification, Legion Raid Large Scale Enhancement, Legion Raid Light Armor Enhancement, Legion Durable Skin, Strike Attack Enhancement, Legion Anti-Magic Enhancement, Range Attack Resistance, Keen Vision, at Legion Pollution Defense. Nanlaki ang kanyang mata sa lakas ng mga abilidad na natanggap niya.
Sabi ng system, dahil sa Orsi Slayer effect, may dagdag na 50% epekto laban sa mga Orsi. Napupuno ng takot, pagkalito, at kawalan ng pag-asa ang mga Orsi. Ang karapat-dapat na puot laban sa mga Orsi ay unti-unting lumalaganap. Hinarang niya ang atake at naisip, ano ito? Sinabi ng system sa kanya ang mga epekto ng Living Demigod, War Knight Defense, Holy Grail Guardian, Dragon Slayer Honor, Fear of Evil, Demon Lord Slayer, Demon Slayer in large numbers, Range Hater, at Strongest Assault. Pero dahil mababa ang antas ng mga miyembro ng Legion, maraming parameter ang hindi na-activate. Patuloy na umaatake ang mga Orsi at inisip ni Gu na hindi ito maaaring totoo, isa lang itong panlilinlang. Iwinasiwas ni Leon ang kanyang espada at sumigaw na itaas ang mga kalasag at itulak pabalik ang mga Orsi, sabay tadyak ng mga espada sa tamang sandali. Isa sa mga hunter ang tumama sa isang Orsi at sinundan siya ng iba pa. Nagsimula nang mamatay ang mga Orsi. Sumigaw ang mga Orsi patungong langit at si Leon, na may baluktot ang mukha at inis na ekspresyon, ay nagtanong kung ano raw ang sinabi nila. Nagniningning siya sa dilaw na liwanag at galit na sinabi, paanong ang mga maruruming halimaw na ito ay may lakas ng loob na tumawag sa Diyos. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing puputulin niya ang kanilang mga dila at ilalagay ang kanilang mga ulo bilang babala sa kanilang huwad na Diyos. Napuno ng alikabok ang buong larangan ng digmaan dahil sa lakas ng impact, at sinabi ni Leon na tinawag na niya ang kanyang kabayo. Umuungol ang mga Orsi ngunit nilusob niya ang isa habang nakasakay sa kanyang kabayo, tumuloy siya sa harapan. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang mga kamay, at pagkatapos ay lumitaw ang mga patalim sa tabi niya na naging mga espada. Sa seryosong tono, sinabi niyang papatayin niya silang lahat. Makalipas ang kaunting sandali, ang huling Orsi ay namatay. Itinaas ni Leon ang kanyang espada at may tagumpay sa mukha na sinabi, sumigaw kayo para sa tagumpay na ito. Ipagbuni natin ang ating panalo. Napilitan at awkward na sumigaw ang mga hunter. Lumapit si Hari kay Leon at sinabi na may gusto siyang itanong. Tumingin si Leon sa kanya na may pagtataka at nagtanong kung may problema ba. Sa nanginginig na boses, tinanong ni Hari kung bakit niya ginawa iyon. Tumingin siya sa kanya na tila naguguluhan at tinanong, kailangan pa ba ng dahilan para patayin ang mga Orsi? Tumingin si Hari sa kanya na may takot sa mata at sinabi na may misyon sila. Sa mainis na tono, sinabi ni Leon na kalokohan ang pagtulong sa mga Orsi at mas pipiliin pa raw niyang itapon ang katawan niya sa hukay ng apoy kaysa tumulong sa mga berdeng halimaw na yon. Naggitngit siya at sinabi na hindi karapat-dapat igalang ang mga hayop na ito, ang mismong pag-iral nila ay nakasasama at wala silang halaga. Kahit pa sabihin mong matapang sila, pero maikukumpara ba ang bangis ng mga halimaw sa dangal ng isang kabalyero? Inalala niya ang isang tagpo kung saan ang isang Orsi ay buhat-buhat ang isang babae sa balikat nito at mayabang na nakatingin pababa. Sinabi niyang huwag silang ituring na tao dahil sila ay mga hayop na kakasuklam. Napaisip si Hari, gulat at tahimik, ito na yata ang tinatawag nilang rasismo. Ipinatong ni Hari ang kamay sa kanyang dibdib at inisip ang isang Orsi na nakaupo ng payapa habang hinahaplos ang isang kuneho at may mga hayop na lumilipad sa paligid nito. Pagkatapos ay sinabi niya, dapat isipin ng inyong kamahalan na, sa isang dako ng mundo, ay maaaring may mabuting Orsi. Napabuntong hininga si Leon at mumiti. Pero agad ding naging seryoso ang mukha at sinabing, tandaan mo ito, isang mabuting Ors ay patay na Orsi. Pagkatapos mabuksan ang gate mula sa lupa, maraming mga Orsi ang nailigtas at dinala sa mundo ng tao. Masaya silang sinalubong ng mga sibilyan, iniisip na ang mga Orsi na galing sa lupain ng demonyo ay ligtas na ngayon. Isang lalaking blonde ang nakatayo, may hawak na karatulang welcome, pero ilang sandali lang ay bigla siyang natakot, inasinta siya ng Orsi. Hindi sila nakibagay sa mundo ng tao at tuluyan ng lumubog sa kasamaan. May bangkay sa tabi ng karatulang duguan. Ang mga Orsi ang may sala at naging matinding suliranin sila sa mundo. Ulat ni Yak Spinner, narating na nila ang lugar. Itinuro niya ang isang panig at sinabi, magiging epektibo kung dito natin sisimulan ang extermination. Nakatayo si Leon at Hari sa tabi niya, nagkukubli dahil sa kulay ng buhok nila. Tahimik si Hari at sinabi ni Leon, iiwan ko sa iyo ang bagay na ito. Naglabas ng kidlat si Yak Spinner at sinabing, sinisimulan ko na ang core reboot. Nagniningning sa asul ang rod at sinabi niyang umabot na sa 99.9% ang load.
Kumislap ito sa matinding liwanag at sinabing ni-recharge ang core at pinalitan na ang cooling system. Pinanood ito ni Leon na nakakrus ang mga braso habang si Harry ay nagulat. Sinabi ni Jack Spinner na nagkaroon ng mabilis na pinsala sa fuel rod at natunaw ang core. Dumulas siya sa gilid at itinapon ang fuel rod sa ilog. Napatitig si Harry at sinabing, mukha siyang taing. Pumikit si Lian at sinabi, huwag mong banggitin ang mga maduming salita. Tinanong siya ni Harry, may walang laman sa mga mata, sa tingin ba ng inyong kamahalan, ayos lang ito? Tumingin siya sa kanya na nagtataka at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Sabi ni Harry, hindi ba't laban sa prinsipyo ng kabalyero ang wawasakin ang mga orsi gamit ang mga radioactive na bagay na tinapon sa pinagmumulan ng ilog? At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.